Kung sa Stephen Curry ang best American player sa NBA ngayon, itong si Nikola Jokic naman ang best player sa liga ngayon. So meron tayong dalawang klasifikasyon. Si Stephen Curry, American player. Samantalang itong si Nikola Jokic naman ay sa pangkabuuan na. Landslide din po ang natanggap na boto ni Nikola Jokic galing sa ESPN survey. Sa mga NBA scout, mga coaches at mga executive, siya ay nakatanggap ng 19 out of 20 votes. Samantalang si Luka Doncic ay isa lamang. Malinaw na itong si Nikola Jokic sa ngayon ang dominanting player sa liga. Ayon pa sa isa sa Eastern Conference executive, itong si Nikola Jokic daw ay pinaka-the best as long as nakakalakad siya, nakakalaro siya, nakakahinga siya. Siya ang palaging best player. Walang duda, mayroong ebidensya, mayroong resibo itong si Nikola Jokic, 3-time MVP player. Ayon pa nga kay Michael Porter Jr., para sa kanya itong si Jokic daw ang GOAT sa NBA. Sapagkat kung gugustuhin man daw ni Nikola Jokic ay pwede pa siyang makakuha ng marami pang MVP award. Ibang level na itong si Nikola Jokic. Magaling na si Luka ha, pero isa lang na boto ang kanyang natanggap, samantalang itong si Jokic 19, sobra pa sa landslide. Nasa Pistons naman ngayon itong si Quincy Olivari ng Los Angeles Lakers. Siya ay binigyan ng non-guaranteed 1-year deal. Ibig sabihin nito ay sa pang-training camp lang muna siya. Mayroon ng 14 players ang Pistons sa kanilang 15-man lineup, so isa lang po ang bakante. Yung kanilang mga two-way spot naman ay mayroon ng laman. So sa ngayon mga idol, isa lang po ang aabante sa apat na kanilang binigyan ng tsansa sa kanilang training camp. Maliban kay Quincy Olivari ay kasama niya nga rin po sina Charles Bediako, Dawson Garcia at Bryce Williams. Maganda ang numero nitong si Quincy Olivari sa South Bay Lakers. Siya ay nag-average ng 17 points, 5 rebounds, 5 assists, and 1.2 steal per game. Totally mayroong legit na chance itong si Quincy Olivari na makapasok sa roster ng Pistons. Ngunit nakadepende rin po yan kung ano ang kanilang pangangailangan sa isang manlalaro. Nasisisi naman sa ngayon ng mga netizen at mga Warriors fans sa Joe Lacob sa kanyang pagtanggi na i-trade si Brandon Podziemski para kay Lauri Markkanen. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, muntikan na nga matuloy ang pagtitrade ng Golden State Warriors kay Markkanen kung pumayag lang si Joe Lacob na ipadala si Brandon Podziemski. Pero ito'y kanyang nireject. At ito naman yung kanilang counter offer, si Moses Moody, multiple first round picks at pick swap pati mga second rounder. Para kay Joe Lacob, sinisigurado niya na mayroon talaga silang young player na maide-develop para sa future, para pumalit kay Stephen Curry. Pero sa puntong ito ay kinakailangan nila ng isang player na siya makakatulong instant kaagad kay Steph at sa mga kasama nito para sila ay magkampiyon. Kung tutuusin, malaking upgrade na si Lauri Markkanen kung kanilang ipinadala si Brandon Podziemski. Sa pag-reject ni Joe Lacob sa counter offer ng Utah Jazz para makuha si Markkanen, ito ay nagpapakita na siya pa rin talaga ang may pangkabuang kontrol sa Golden State Warriors. Sa madaling salita, kahit na si Mike Dunleavy ang in charge, ang gumagawa ng mga desisyon, pero kung sakaling hindi ito nagugustuhan ni Joe Lacob ay hindi pa rin naman siya makaka-execute sa kung ano ang kanyang pinaplano.